At sabi nila, siya'y naiyak dahilan sa kanyang panlulumo sa mga pangyayari. Bakit ka iiyak? Hindi ba ikaw ang Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines? Anong klaseng pinuno ka kung makikita ng kasundaluhan na ang kanilang pinuno dahilan lamang sa bumaha ay umiyak? Ako po ay sundalo rin. Pero hindi ko po kayang isipin na ang aking pinuno, hindi pa naman labanan, wala pang patayan, umiiyak na. Hindi niya naranasan ang buhay natin, kung kaya't hindi siya makasimpatya sa nangyayari na sa atin. Hindi niya alam kung papaano umupo dyan sa gutter. Hindi niya alam kung papaano ang init ng katawan. At hindi rin niya alam kung papaano abutin ng ulan. Yan ang ating presidente. Ibig sabihin lamang, kung tutuusin, hindi naman niya kasalanan ang pagiging mahina niya. Sabi nga ng marami, he is a weak president. Hindi niya kasalanan yon kasi hindi siya pwedeng mamili ng tatay niya at hindi siya po pwedeng mamili ng lipunan na kanyang gagalawan. Hindi niya kasalanan yon. Isa lang ang kanyang kasalanan sa atin. Naging presidente siya. Hindi siya sa kanyang kakayahan. Hindi ko siya minimenos. Malamang siya ay magaling sa ibang paraan. Magaling tumugtog ng saxophone yan. Magaling tumugtog ng saxophone. Nakita kong tumugtog yan ng saxophone. Pero hindi kinakailangan ng bansang Pilipinas ang marunong mag-saxophone lamang. Ang kinakailangan natin ay yung pinuno na kung saan kayang dalhin ang ating bansa, kayang paluwagin ang ating lipunan at bigyan ng direksyon tayong mga mamamayan. Yan ang kailangan natin. Now, habang ako'y nandoon sa amin, ako ay nag-iisip. Dahilan sa ang ating Pangulo, sa kanyang kalalagayan, sabi ko hindi naman siya talaga masisi. Pero hindi siya dapat namumuno kasi hindi niya kayang dalhin ang lipunan. Tingnan nyo lang ha. Ito, habang nagbumotor ako galing ng Cavite, naglalaro yung aking isipan. Isipin ninyo, nagsona. Nung siya'y nagsona, ang sabi niya, 5,500 flood control project done. Tapos, wow, ang gandang pakinggan. Pagkaraan ng ilang araw, bumaha. Nasaan yung 5,500 na flood control project? Binangga ng barko. Presidente ka, 5,500 projects, hindi mo alam, hindi pala kayang pumigil ng baha. At ang saklap nito, kaya pala bumaha dahil binangga ng barko. Hay nako! Kahit anong klase ng pag-iisip ko kung paano ko iisipin, paano tumama na nagkaroon ng baha dito sa Central Luzon, sa ibang parte ng Pilipinas, nagbaha dahil binangga ng barko yung flood control project. Hindi ko kayang isipin yon. Ito pang maganda. Tabi-tabi po naman sa presidente. Ako po naman ay walang intensyon na kayo po ay pasamain. Ang sa akin lamang ay sinasabi ko na ikaw ay merong pagkukulang. Ang dahilan ng pagkukulang mo ay kakulangan mo sa pagkaalam kung ano ang mga nangyayari. Bilang pinuno o ama ng tahanan o ng bansa, katulad ng ama ng tahanan, ang ama ng tahanan dapat alam niya kung ano ang nangyayari sa kanyang pamilya. At kung merong pagkukulang ang ama ng tahanan, ang siyang dapat nagpupuno nito. Kagaya ng presidente natin, tungkulin niya na alamin ang lahat ng kakulangan ng ating lipunan. Pero kung dumaan ng baha na sinabi niyang natapos yung 5,500, pagkatapos yung pala naman ay wala,
Bakit hindi mo alam? Ito pang masaklap. Ito pang masaklap. Noong nagkaroon na ng baha, nagkabahaan na, nilibot niya yung flood control project dahil sinabi niya na meron daw 15 kontraktor na ghost ang project. Pagkaraan ng lab ng 3 taon, nalaman din niya na meron palang kontraktor na 15 na gumagawa ng ghost project. Ito po ang masaklap. Hindi ko naman po nakita doon sa TV yung sinasabi na siya po ay nagalumihanan, nasaktan ng kanyang puso hanggang sa siya ay naiyak sapagkat siya ay nalulungkot dahilan sa ano ang nangyari sa flood control project na ito. Teka muna. Para may labas yung galit nyo. Teka muna. Ikaw. Sinabi mo at sabi nila siya ay naiyak dahilan sa kanyang panlulumo sa mga pangyayari. Bakit ka iiyak? Hindi ba ikaw ang Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines? Anong klaseng pinuno ka kung makikita ng kasundaluhan na ang kanilang pinuno dahilan lamang sa bumaha ay umiyak? Ako po ay sundalo rin. Pero hindi ko po kayang isipin na ang aking pinuno, hindi pa naman labanan, wala pang patayan, umiiyak na. Paano pa kung lumusog na yung China, na kung saan ay inaaway natin na hindi naman natin kaaway? Hindi ko po ipinagtatanggol ang China. Wala po tayong laban dyan, pagbasi-basihin na natin, magyabang-yabangan na tayo, wala tayong magagawa. Hindi natin kaya. At kapag ikaw ay mahina, huwag ka munang lalaban hanggat hindi ka pa malakas. Kinakailangan, kapag ang kalaban mo ay malakas, mag-isi-isi ka muna, palakasin mo muna ang iyong sarili hanggang kaya mong mapantayan sa kakalumaban. Pero, huwag kang kukuha ng kakampi na pagdating sa huling iiwanan ka. Isusubo ka lang. Tumayo ka sa sarili mo kung talagang lalaban ka. Huwag mong ilalaban yung iba para sa iyo. Hindi maaari sapagkat kung itong magmo, kawawa ka. Merong solusyon. Pwedeng iwasan ang sakitan. Ginoong Pangulo, pwede kang magkaroon ng graceful exit. Itong kailangan mo. Graceful exit na hindi ka nakakaya. Pwede naman. Madali naman pwede kahit itong oras na ito, pwede kang magkaroon ng graceful exit. Napakadali. Magpagawa ka ng medical certification na ikaw ay may sakit na hindi mo na kayang pamahalaan ng bansa. At kapag ikaw ay binigyan, tatanggapin namin na ikaw ay lilisan sapagkat ikaw ay may karamdaman. Tama po ba? Graceful exit. Walang napahiya. Hindi siya napahiya. Bakit? Dahilan sa ikay may karamdaman, amin ikaw uunawain. Hindi ka namin susumbatan. Naiintindihan namin, iba ang ugali ng mga Pilipino. Ang Pilipino, kahit yak-yakin mo yan, kapag ikaw ay humingi ng tawad, patatawarin ka yan. Iintindihin ka yan. Yan ang ugali nating mga Pilipino. Kaya para maiwasan ang sakitan, simple lamang ang dapat gawin ng Malacanang. Magpa-medical certificate ka, Ginoong Pangulo, at ipalagay mo doon, ikaw ay not fit to serve for the reason of medical. Na meron kang karamdaman at alam naman namin meron. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Lalo ka lamang mahihirapan. Mahihirapan kang pisikal, mahihirapan kang emosyonal. At dahilan dito lalong lalala ang iyong sakit. Bigyan mo ng kalayaan ang iyong sarili. Palayain mo ang iyong sarili sa problema sa pagsabi na nais ko nang iwanan sapagkat hindi ko na kaya. At hindi naman talaga kaya kahit sa pasimula pa, lalo na kung tumagal pa. Kaya Ginoong Pangulo, matatapos ang suliranin natin, nakasalalay pa rin sa iyo. Kung ano
ang ginawa ng tatay mo, gawin mo rin. Hindi ka naman namin ikukundina. Uunawain ka namin. Dahil alam namin na simula ng pagkabata mo, hindi ka lumaking katulad namin. Kami na taga sa panahon, taga sa ulanan, taga sa arawan, hindi mo yan naranasan. Tanggapin mo na ang katotohanan, sabihin mo na hindi ko na kaya gawa ng ako ay may sakit, uunawain ka namin. Kapag ginawa mo yan, katulad ng iyong ama na naiwasan ang sakitan, naiwasan ang pagdanak ng dugo, binayaan namin kayong magkapatid kasama ang iyong ina na makabalik sa lipunan. Tinanggap namin uli kayo. In fact, kayo ay hindi na dapat kumuha ng posisyon sa gobyerno, pero tinanggap pa rin namin kayo. Pinagkatiwalaan ulit namin kayo. Pwede natin sabihin yun. Kahit nga yung kuya ko sabi, ganun din eh. Wag na, hindi na namin sasabihin yung sinasabi nila, pakiusap lamang, alang-alang sa ating kabataan. Alang-alang doon sa mga ina niyan, kasi baka mamaya, yung mga kabataan niya sa kapusukan, mamatay. Kawawa naman ang kanilang magulang. Magkasakitan, walang pampagamot, kawawa naman ang kanilang magulang. Ito na lamang ang panawagan namin sa iyo, mahal na Pangulo. Unawain mo kami, unawain mo ang bansa, tulungan mo kami na pagdating ng September 21, dadagsa at dadagsa ang maraming tao. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ingatan natin ang ating kabataan. Mga bata yan, Ginoong Pangulo. Huwag sana silang masaktan at posible lamang yan kung walang magaganap na rally sa September 21. Ibig sabihin, meron ka pang plaso simula sa araw na ito hanggang September 20. Bumaba ka sa medical reason para walang September 21. Yun ang solusyong nakikita ko para ang ating bansa ay maging payapa. Huwag na tayong magsisihan. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Meron pa tayong lugar, Ginoong Pangulo, simula ngayon hanggang 20 mag-isip ka. Alang sa ating mga kabataan. Huwag naman sana kung dumating ang September 21 na may masaktan kahit isa, sapagkat masakit yan para sa aming mga taong nasa laylayan ng lipunan. Wala na nga kami, masasaktan pa. Ano na yan? Kaya yun ang aming kahilingan, Ginoong Pangulo. At hindi na ako magtatagal sa pananalita ko. Please, ingatan mo ang ating mga kabataan. Ingatan mo na hindi sila masasaktan. September 21 yan, dadagsa lahat ng mga yan. At yung mga yan ay meron ng nakitang pangyayari na gusto nilang gayahin doon sa Nepal, na kung saan ay sinisira at sinisilaban ang mga establishmento ng gobyerno. At doon naman sa mga Gen Z, tatandaan ninyo, hindi building ang kaaway ninyo. Hindi sasakyan ang kaaway ninyo. Ang kaaway natin ay yung korupsyon na kung saan ay ginawa ng ilang tao dyan sa Kongreso. Yon ang ating kaaway. Kaya wag ninyong sisarain ang establishmento, sapagkat pag yan ay sinira ninyo, papaano na naman, gagastos na naman tayo ng wala namang pera para muli yang ipatayo. Wag namang sunugin. Ikaw naman talaga, PL, masyadong mainit ang iyong damdamin. Ibuhos mo na lang yan doon sa pagsigaw na, Ginoong Pangulo, please, step down. Huwag namang resign. Ang pangit naman pakinggan nun eh. Step down of your office. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming